At kamusta po kayo mga kapatid? How's your life? Okay. Purihin po ang Diyos. At sa totoo niyan mga kapatid, napakaganda na ang ating paglilingkod ay enjoy lamang po natin sa Lord. Yun po ang pinaka-the best po mga naman. Huwag tayong ma-stress. Huwag tayong magulumihanan sa buhay po natin. Sapagkat alam po natin na ang Diyos na atin pong pinaglingkuran ay siyang kakalinga po sa atin. Okay? Siya po ay nasa atin lagi. Siya po ay patuloy na kakampi natin. At siya po ay patuloy na bibigay po sa atin ng lakas, sigla sa atin pong paglilingkod nito. Okay? Bagamat po maraming mga pagsubok, mga problema, suliranin sa buhay po natin, nandun pa rin po yung ating Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong paksa ngayong umaga na may kinalaman po sa tinatawag na fix and establish our hearts on God. Yun po ang topic po natin ngayon. No? Fix and establish. Okay? Pag sabing fix, ano po ang sa isip po natin? Pag sabing fix, ang sa isip po natin ay nakapako. Di ba nakapako siya? Dapat. No? Kung hindi pa tayo kontento na nakapako, kailangan natin i-welding yung ating mga puso sa Lord. No? Kasi lagi po ang tandaan po natin, bilang isang anak po ng Diyos, lagi po ang issue ay puso. Tama ba? Lagi po yan ang issue ay puso. Okay? So, dito po tayo ngayon mag-aralan mga kapatid sa aklat po ng Psalm chapter 112 sa binasa po kanina sa ng ating kapatid na Joshua. Sabi po dito sa verse 7, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Siya ay hindi matatakot sa mga masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Verse 8, His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. Ang kanyang puso ay natatag. Siya ay hindi matatakot hanggang sa kanya makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Okay? Sandali po tayong yumuko at tayo mananalangin. Panginoon, nawa, basbasan niyo po ang aming pag-aaral po ngayon at turuan niyo po nawa kami na amin pong ito maintindihan at manawaan po Diyos. Gayon din ang inyong abang lingkod, nawa, kayo gamitin niyo po nawa na maging daluyan at alulod ng inyong pong kakapala ng inyong mga salita o Diyos. At nawa, Panginoon, ay convert niyo po kami sa inyong mga aral po Diyos sa pangalan po ni Jesus. Okay. Now, dito po ay meron po tayong katanungan. Question number 1, is our heart fixed and established on God? Ang atin bang mga puso ay naka-fix na po o naitatag na sa ating Panginoon? No, dapat makita ho natin, dapat may tanong natin sa ating mga sarili, ito ba ay naka-fix na talaga? Kasi po, mahirap ang puso natin na hindi ho naka-fix sa Lord. No? Ano po ang maging tendency noon? Ang ating paglilingkod, ano lang po yan, pasway-sway lang. Kasi hindi po nakapako Hindi naka-fix. Hindi na welding. Ika nga kung sa bakal pa. Tingnan niyo po, pagka tayo po ay gumagawa ng isang bahay na bakal, ay kung inyo pong napapansin,
Una, ano lang po yan, ispat-ispat lang para dumikit. Pero, pangalawa, para siya maging matibay, ano ang ginagawa ng mga welder? Pino-full weld nila. Tama po? Wini-welding talaga para hindi matanggal. Tama po? Na kahit man anumang bagyo, anumang mga kalamidad sa mundo po ito, no, lalo-lalo na ang Pilipinas ay highway ng bagyo. Di ba? So, hindi siya basta-bastang matanggal, matinag, o mabaklas sapagkat naka-welding po siya ng maayos. Ganon din po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ang ating puso ay naka-fix talaga sa Lord, kahit man anong mangyari dyan, talaga hong paglilingkod mo ay consistent sa Panginoon. Amen po? Consistent po yan kasi nakapako po eh. Naka-fix po ang iyong puso sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po. Kaya ang sabi ho dito mga kapatid, malinaw, na sa ating binasa, he shall not be afraid of evil tidings, his heart is fixed, trusting in the Lord. So nandun po yung kanyang pagtitiwala po sa ating Panginoon. Ngayon po ay there are 4 important things to do as a child of God. Merong 4 na bagay na dapat po natin gawin bilang anak ng Diyos. Tayo po bang lahat ay anak po ng Diyos? Mahina yata. Parang nahiya. Amen. Dapat proud tayo. Amen po? Proud tayo kasi anak po tayo ng Diyos eh. Tingnan niyo po. Bakit nasabi natin na anak tayo ng Diyos? Ano pong ebidensya? Anong prueba? Di ba dati naman hindi natin alam ang mga bagay na spiritual. Tama? Dati naman ang buhay natin magulo. Magulo pa sa kaguluhan. Pero, purihin po ang Diyos, sapagkat sa kanyang biyaya, ay hinango tayo. Hinango tayo mula sa kaguluhan, mula sa kasamaan, at dinala tayo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, kagilagilalas na kabutihan. Kaya tayo ngayon naglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya yung 4 na bagay na ito, ay ito ang dapat nating gawin o makita sa buhay po natin bilang anak po ng Diyos. Kasi mahirap po na sinasabi natin anak tayo ng Diyos, and yet, hindi naman pala nakapako ang puso natin sa Lord. Di ba? Mahirap po yun, mga kapatid. Ayaw pa naman ng Diyos na nagkukunwari. Tama po? Ang gusto ni Lord, maging totoo tayo sa Kanya. Maging totoo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya pagka nakapako kasi ang puso mo sa Lord, kahit saan ka man pumunta, nandun po talaga yon ang puso mo sa Diyos. Tama? Nandun po talaga yon. Kahit man anong gawin mo, nandun po talaga. Kasi po nakapako po puso mo eh. Okay? Ngayon po, number 1, sabi po dito number 1, sa 4 na mahalagang mga bagay na dapat po natin gawin. Number 1, he shall not afraid of evil tidings. Hindi siya natatakot. No? Sabi ng banal na kasulatan, hindi siya natatakot sa mga masasamang balita o sa mga masamang mga nagaganap sa ating pong paligid. Okay? So bilang tao, ay ang tao po talaga matakutin. Tama po? Pero sino ang nagpapatapang sa atin? Di ba si Lord? Di ba? Noong wala pa po tayo sa Panginoon, di po ba, kunting kaluskus lang, takot na tayo? Tama po? Kunting kibot lang, ano ba yan? Di ba? Oh. Natatakot tayo dati. Pero ngayon, binago na po yung puso natin ng Diyos para po tayo maging matapang at huwag tayong matakot sa mga masasamang nangyayari na gaganap dito sa mundo, sa mga balita. Huwag tayong matakot. Bakit? Nasa atin po yung ating Panginoon. Amen po?
Siya po ang makikipaglaban sa atin. Hindi naman natin kaya yon, yung mga bagay na yon, kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Tama ba? Hindi natin kaya, kahit man si Superman sinasabi dyan, kahit sino mang presidente. Hindi niya kaya yon kung wala yung ating Panginoon. Okay? Kaya po napangahalaga na makita ho natin na ang isang Kristiyano hindi ho talaga dapat matakot sa mga masasamang balita, no? Lalo ng balita ng tao. Di ba? Ano po ba ang mga bali-balita ng mga marites? Di ba? Oh, minsan nakarinig lang ng ganito. Nakarinig ng ahas na maliit. Pagdating sa kapitbahay, sawa na. Di ba ganun ang nature ng tao? Tama ba? Okay? So, ganun po eh. Kaya ang sabi ni Lord, huwag tayo matakot kasi minsan na-stress ang tao. Minsan, nagkaroon ng trouble sa buhay kasi po dahil sa takot. Dahil sa takot. Huwag po tayo matakot, sabi ni Lord. Okay? So, ano po ba ang mga references dito na dapat po nating makita na hindi talaga dapat tayo matakot, mga kapatid. Ano man mangyari sa mundong ito, ano man mangyari sa buhay po natin, tandaan po natin, dapat huwag tayo matakot sapagkat ang buhay po natin ay nasa Panginoon. Amen? Tandaan po natin, ang buhay natin ay sa Panginoon at ang Panginoon nasa atin po, mga kapatid. 2 Chronicles. Basahin po natin 2 Chronicles, mga kapatid. 2 Chronicles sa Lumang Tipan, chapter 20, verse 15. No? During the time sa panahon ni Haring Josaphat, mga kapatid. Okay? Takot na takot siya during the time. Ang sabi po ni Lord, and He said, sa 2 Chronicles chapter 20, verse 15, and He said, hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tingnan nyo, kanino daw pakikipagbaka? Kay Josaphat ba? Hindi. Ang nakikipagbaka sa kanya ay ang ating Diyos. Ni kahit man pulutong man yan, ang kanya mga kalaban during the time. Sabi ni Lord, malinaw na at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Juda at inyong mga taga-Jerusalem at ikaw na Haring Josaphat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manglulupaypay man dahil sa malaking karamihan ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Hindi po kasi natin kaya, mga kapatid. Mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay po natin, kung ano-ano ang ating nararanasan, tandaan po natin, hindi po natin kaya yan, maliban lamang kung tayo po ay sang-ayunan o tulungan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo po ay maging aware po dapat tayo sa ating paglilingkod na ito. Dapat lagi po natin i-recognize yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Makapangyarihan po ba ang Diyos? Makapangyarihan po ang Diyos? Ang Diyos natin na pinaglingkuran, hindi po siya Diyos na di susi. Hindi po sa Diyos na sunod-sunuran sa tao. Amen? Hindi po. Ang tao dapat ang sumunod sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, marami ang gusto nila ang Diyos ang sumunod sa kanila. Pwede po ba yon? Hindi po pwede yon. Baka titirisin ka lang ni Lord. Diba? Hindi po pwede. Ano man ang ginagawa natin sa buhay po natin, mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang nasusunod. Maraming tao ngayon na gustong mabuhay na mahaba, ngunit pagka ginusto ni Lord na bawiin ang buhay mo,
May magagawa po ba tao? May magagawa po bang pera? May magagawa bang ginto? Wala po, mga kapatid. Walang-wala po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord, be not afraid. Huwag tayong matakot sapagkat ang pakikipaglaban po ay sa Diyos. Siyempre, alam natin na si Lord ang nakipaglaban, dapat tayo gumawa. Amen po? Ng hakbang na nais at kalooban po ng ating Panginoon, di ho kalooban ho natin. Sapagkat kapag ginagawa natin ang ating kalooban at hindi kalooban ng Diyos, ano po ang magiging resulta? Diba? Failure. Tama? Failure po yan. Pagkakalooban ng tao ang nasunod. Dapat kalooban po ng Diyos. Kaya pag may mga plano tayo o ano man ang ating gagawin, ano po ang una dapat natin gawin? Ipag-pray sa Lord. Tama? Hingi ng gabay, hingi ng patnubay, hingi ng wisdom, knowledge, understanding para magawa ang mga bagay na yan kung yun po ba ay kalooban po ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan mga kapatid na number one, he shall not afraid of evil tidings. Tandaan po natin yung nangyari po kay Josaphat ay natakot siya dahil sa pulutong na mga kalaban. Ngunit ang sabi po ni Lord, be not afraid. Huwag kang matakot. Okay? Kaya po ang nagbigay sa atin ng tapang, ang Diyos. Hindi po yung tao o sino man mga kapatid. Ano po pong sabi dito? Even Jeremiah. Anong sabi po niya? Jeremiah chapter 42 mga kapatid. Okay? Jeremiah chapter 42. No, ito pong sabi ng mga kapatid, Jeremiah chapter 42 verse 11, okay, sabi dito, be not afraid of the king of Babylon, okay, of whom ye are afraid. Be not afraid of him, says the Lord, for I am with you, to save you and to deliver you from his hand. Huwag kayong mga takot sa hari sa Babylonia na inyong kinakatakutan. During that time po kasi takot na takot ang mga Israelites doon po sa hari ng Babylonia. Kaya sabi ko dito, huwag kayong mga takot sa kanya, sabi ng Panginoon, sapagkat ako ay suma sa inyo upang iligtas ko kayo. Tayo po ba iniligtas ng Diyos? Amen. Iniligtas po tayo ng Diyos dito po sa temporal na buhay. Tama? Higit sa lahat, tayo po iniligtas ng Diyos sa tinatawag po na heavenly kingdom o tinatawag po na eternal life. Okay? O eternal kingdom ng ating Panginoon. Okay? Yun po yung ating kaluluwa na mapunta po sa langit, doon po sa ating Panginoon, sapagkat tayo po ay iniligtas ng ating Diyos. Si Lord po ang nagliligtas sa atin sa eternal na kalagayan, maging po sa ating temporal na buhay dito, si Lord pa rin ang siyang nagliligtas sa atin. Saan po? Iniligtas tayo sa mga maling pamumuhay, tama? Iniligtas tayo sa mga maling aral, iniligtas tayo sa mga maling ginagawa, iniligtas tayo sa mga kapahamakan dito po sa lupa. Kaya, si Lord po ang siyang nagliligtas sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ngayon, kung hindi mo sundin ang salita po ng Diyos sa buhay mo, maliligtas ka kaya? Hindi. Dito po sa lupa, hindi po. Bakit? Hindi mo sinunod yung utos po o sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, maraming mga Kristiyano ngayon na pariwara. Dati magandang buhay, dati naglilingkod si Lord. Nung tumalikod na sa Diyos,
ay wala na. Naging pariwara na po yung buhay. Okay? Sino hong kawawa? Ang Diyos o ang tumalikod? Yung tumalikod. Si Lord hindi po kawawa. Tama? Diyos yun eh. Diba? Sinong kawawa? Yung tumalikod. No? Daig pa niyang tinalikuran yung na binigyan siya ng kayamanan. Daig pa. Masigit pa yun, mga kapatid. Biro mo, nasa Lord ka na, tapos talikuran mo ang Panginoon. Tapos, magkaroon ka pa ng mga dahilan para lang ma-justify ang ginagawa mo na ang ginagawa mo tama, tumalikod sa Lord. Hindi po. Okay? Maging po si Demas during the time, tumalikod po sa Lord. Kasama po ni Pablo po yan, si Demas. Okay? Ang naging problema kay Demas, di siya masyadong nagbabasa. Hindi siya masyadong nananalangin. Demas kundi di masyadong nananalangin. Di masyadong nagbabasa. Di masyadong dumadalo. Kaya ang nangyari, nanlamig, tumalikod sa gawain po ng Panginoon. Ang tanong, pagka binasa niyo ang buhay ni Demas, napariwara po si Demas. Kaya ang gusto ni Lord, tayo bilang mga anak ng Diyos, kaya tayo tuturuan para hindi po tayo maging katulad ni Demas, ni James at saka ni Jambres, na itinakwil si Moises during the time. Itinakwil ang mga salita ng Diyos. Mahirap po yan, mga kapatid, na maging kalaban po natin yung Diyos sa buhay po natin. Alam po ba, once ng isang Kristiyano, tinalikuran niya ang Diyos, ibig sabihin po, ay laban po siya sa ating Panginoon. Kasi tinalikuran mo na eh. Hindi na-justify lang nila sarili nila. Hindi naman, naalala ko naman eh. Hindi naman, sa Lord naman ako, kahit di ako sasamba, kahit di ako gagawa. Paano? Anong prueba? Anong ebidensya mo? Nasa Diyos ka. Madali na sabihin sa isip. Tama po? Pero ang ginagawa mo, ano po ba ang ginagawa mo? Ano po ba naging bunga sa sinasabi mo na ikaw ay sa Diyos? Itinalikuran mo na ang Diyos. Di po ba? Hindi mo tinalikuran si pastor, kundi ang Diyos. Amen po? Dahil sino ba naman ako? Ako, anytime, pwede talikuran, pero ang Diyos, hindi dapat pwede talikuran. Amen? Sapagkat Diyos po yan eh. At ang pinaglingkuran natin dito, ang Diyos. Hindi po ang anumang mga bagay sa mundong ito. Kaya ho, sinasabi po ni Lord na huwag tayong matakot sa mga masamang balita, masamang mga nangyayari dito sa mundo, sapagkat malinaw po na ang sabi po ng Diyos, for I am with you to save you and to deliver you from His hand. Tingnan niyo po. May kamay po ba ang Diyos? Malinaw, hand. Nakita po ba natin ang kamay ng Diyos? Ilang daliri ng Diyos? Okay? Ito kasi ang mga bagay nito sinasabi ni Lord para lamang po maintindihan natin. Dinidescribe niya na meron siyang kamay, pero ang Diyos is Espiritu. Right? Kasi paano natin maintindihan kung hindi niya sasabihin na tayo iligtas sa kanyang kamay. Di ba? So, malinaw po yun, mga kapatid. Ano pa po? Sabi po dito sa aklat po ng Acts, chapter 18, basahin po natin. Sa bagong tipan po tayo, okay, Acts chapter 18, verse 9. Ganda pala pag may Bible ka dito na matik, oh, mabilis lang. Diba? Acts chapter 18, verse 9. Nawa, ipuin po ito, may-ari ito, Lord. Okay, Acts chapter 18, verse 9, sabi dito, then speak the Lord to Paul in the night by a vision, be not afraid,
but speak and hold not thy peace. At sinabi ng Panginoon kay Pablo, ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Ito po sinabi ni Lord dahil tungkol po sa mission po ni Pablo na ibinigay ng Diyos na magbahagi at mangaral na mga salita ng ating Panginoon. Ayaw po ni Lord na ang kanyang lingkod ay matakot na mangaral ng katotohanang salita ng Diyos. Ang tunay na lingkod, hindi po yan tumitingin sa material. Tumitingin po yan kung ano ang sinasabi ni Lord. Amen po? Yun po yun ang tunay na mga ngaral, mga kapatid. Hindi siya natatakot na sabihin ang katotohanan. Okay? Kaya ang gusto ni Lord, mga kapatid, hindi lamang kay Pablo, kundi maging sa bawat isa sa atin, na atin po ibahagi, magsalita tayo, na ang Diyos natin na pinaglingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat proud tayo sa Lord. Amen po? Siya po ang nagligtas sa atin. Siya may-ari ng lahat ng mga bagay. Paano pa natin hindi sasabihin yan, mga minamahal? Kaya po, di po ba ugali natin, mga Kristiyano, na pag may mga bagay na blessing na dumating sa atin, sino ang una natin pasalamatan? Tao ang Diyos. Yung Diyos, hindi po ang tao. Pagka in-interview ka, salamat po una sa lahat sa Diyos. Tama po? Dahil, kung di dahil sa Kanya, hindi ko po nakamit ang mga bagay na ito. And of course, siyempre, pangalawa, salamat din po sa mga taong ginamit po ng Panginoon. Salamat po kay Mayor. Salamat po kay Gobernador. At least nauna mo si Lord. Tama? Ganun po dapat yung Kristiyano, mga kapatid. Kaya ho, ang sabi po dito ng Panginoon kay Pablo, nung siya po'y tinawag doon po sa daan ng Damasco during the time, sabi po ng Panginoon sa kanya, huwag po siya matakot. Kilala niyo ba ang buhay ni Pablo? Si Pablo ay isa sa nagpe-persecute ng mga lingkod ng Diyos during that time. At siya po ay isang matalino na sa loob siya ng relihiyong during that time. At siya po ay kinilos ng Panginoon doon po sa daan ng Damascus. Okay? Now, pangalawa po, mga kapatid. Number 1, he shall not afraid of evil tidings. Huwag tayo matakot. Kaya paglilingkod natin dapat relax lang. Amen po? I-enjoy natin ang ating paglilingkod sa Lord. Huwag nating bigyan ng stress ang buhay po natin, mga kapatid. Sa totoo lang, tao naman nagbibigay ng stress eh. Tama po? Kaya nga po, mabili yung stress tag. Kasi ang tao ang nagpapa-stress sa buhay po niya. Hindi po. Basta kung anong blessing ni Lord, maging kontento tayo. Tama? Kasi yan po ang magiging dahilan. Sa isang anak ng Diyos, pagka wala siyang kontento sa mga biyaya na binigay ng Diyos sa kanya, yun po maging dahilan para siya po ay mawalay sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya ano pong sabi dito, mga kapatid? Basahin po natin ang aklat po ng 1 Timothy, chapter 6. Anong sabi dito, mga minamahal? Sabi dito, verse 6, but godliness with contentment is great gain. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Dapat kung anong meron tayo, nasiyahan na po tayo, mga kapatid.
Okay? Sapagkat hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi din tayo pababayaan. Matthew chapter 6 verse 33, meron po diyang 3 P. 3 P. O, 3 P's. Kung may 4 P's sila, sa Biblia, meron din 3 P's. Diba? Pag may 4 P's, nagkagulo. Pero yung 3 P's na tinuturo ni Lord, aba, parang walang naniniwala. Anong sabi ni Lord? Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number 1 P, ano? Number 1 P, that is priority. Sino priority natin? Si Lord. Anong sabi? But seek ye first. Sino unahin? Si Lord. He is our priority, mga kapatid. Si Lord. Pangalawa, and His righteousness. Yung His righteousness, ibig sabihin po, ay tinatawag po yan na principle. Yung katwiran ng Diyos, dapat yun po ang prinsipyo natin sa buhay. Yung katwiran, yung salita ng Diyos, dapat yun ang prinsipyo natin. Hindi yung prinsipyo ng tao. Hindi po ang prinsipyo ng anumang mga bagay sa mundo. And then, number 3, priority, principle. Number 3, ano? Promise. Ano promise ni Lord? And all these things. Take note, all. Hindi kalahati. Hindi konti. Lahat. All these things shall be added unto you. Lahat ba ng mga bagay ay Diyos ang may-ari? Palagay niyo po. At kaya bang ibigay ng Diyos sa atin? Malinaw po. Kaya po ibigay ng Diyos. Ang naging problema lamang, maraming mga Kristiyano hindi po naniniwala ho dito. Ang pinaniniwalaan, yung sinasabi ng kaibigan, ng kapwa o sino man, para mag-invest, para kumita, kaya tuloy na scam. Diba? Magtiwala po tayo sa Lord. Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi, But my God shall supply all your need. Kapatid, ang isusupply ni Lord, ang needs mo lang. Amen? May mga needs ba tayo? Yun po ang sinusupply ni Lord. Hindi yung gusto mo, kundi yung needs mo, ang kailangan mo sa buhay, yun po ang isupply ng Panginoon. Hindi yung luho mo. Amen? Hindi po. Kaya nga, but my God shall supply all your needs. So malinaw po yan, mga kapatid, na dapat po natin makita sa ating pong buhay na dapat huwag tayo matakot. Minsan kasi nadadala tayo sa takot. Wala tayong makain. Wala tayong pera. Hindi naman tayo nabubuhay sa pera po eh. Hindi po. Nabubuhay dapat tayo isipin natin sa Diyos. Amen po? Sino po bang mas malaki? Ang Diyos o ang pera? Diyos po. Siya may-ari. Wala ka lang tiwala. Tama? Ang totoo niyan, wala ka lang tiwala sa tunay at totoong Diyos. Okay? Number 2. His heart is fixed on trusting God. Dapat
ating puso sa pagtiwala sa ating Panginoon. Nakapako ba puso natin sa Diyos? Tanungin po natin sarili natin kung nakapako na yung puso po natin sa Panginoon. Dapat nakapako po eh. Kasi once na yan na hindi nakapako, may tendency po yan mga kapatid na mawala ka sa paglilingkod po sa Diyos. Okay? Ayaw ng Lord na tayo po ay mawala sa Kanya. Kaya nga po, di ba tuloy-tuloy ang ating pagsamba, tuloy-tuloy ang ating pagtuturo. Kasi po, ayaw po talaga ni Lord na tayo po ay tatalikod sa Kanya. Amen? Ayaw ni Lord na tayo po ay mawala sa Kanya. Okay? Ano ba pong sabi dito mga kapatid? Na dapat po ang puso natin naka-fix po talaga sa ating Panginoon. Okay? Sabi po dito sa Psalms chapter 100 verse 7, He shall not be afraid of evil tidings. Yun ba number 1? Number 2, His heart is fixed, trusting in the Lord. Siya ay hindi matatakot sa mga samang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Dapat ang puso natin, matatag po yan. No? Nakapako po yan sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, lagi po ang isyo sa isang mananampalataya, yung puso. Pagka ang puso natin nakapako po sa Diyos, hindi ho mabigat ang ating mga ginagawa sa ministry ni Lord. Tama po? Amen. Hindi po mabigat yan. Dapat i-acknowledge mo na yan po ay blessing ni Lord dahil ginagamit ka ng ating Panginoon. Tama po? Dahil ginagawa mo ang mga bagay na nais po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, dito muna tayo sa tinatawag na fix, mga kapatid. No, basahin po natin ang Psalms sa Lumang Tipan po. Psalms chapter 57, verse 7. Sabi po dito, mga kapatid, ni David, sabi niya, My heart is fixed, O God. Nakapako na ba ang puso ni David sa Diyos? Nakapako. Sabi ni David, My heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Ibig sabihin po, sa isang anak ng Diyos, once na nakapako na ang kanyang puso sa Panginoon, ano po ang kanyang maramdaman sa buhay? Gusto na lamang niya lagi na purihin po ang Diyos. Amen? Gusto na niya lagi na bigyan ng karangalan yung ating Diyos. Hindi po yan siya papayag na hindi po siya sasamba sa paglilingkod sa Diyos. Amen po? Hindi siya papayag na hindi siya magpuri, magluwalhati sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi nakapako na ang kanyang puso sa ating Panginoon. Di ba ba? Kaya po, nakita ho natin na napakahalaga yung puso po natin nakapako, nakatuon, no? Tie-up po sa ating Panginoon, naka-welding sa ating Panginoon. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Kaya pag nakapako ang puso natin, ganito rin po ang magiging kalagayan natin sa ating paglilingkod po sa Lord. 1 Corinthians chapter 16, verse 15. 1 Corinthians chapter 16, verse 15, sabi po dito ni Paul, I beseech you, brethren. Sinong kausap? Mga brethren. Mga kapatid sa Korinto. Sabi niya, you know
the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Saan po sila naging addict? Saan? Sa gamot ba? Saan po sila naging addict? Sa pera po ba? Saan po sila naging addict? Sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nakafix na ang puso nila. Nakafix na ang puso ni Pablo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tinuruan niya na dapat ang pangunahing kanilang gawin ay italaga nila sa paglilingkod ang kanilang mga buhay sa mga banal o santo, ibig sabihin sa mga mananampalataya. Ibig sabihin sama-sama sila na sambahin po ang Diyos katulad po sa atin pong ginagawa po ngayon. Diba meron din adik? Dapat maging adik tayo sa Diyos. Amen? Maging adik tayo sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung nakafix talaga ang puso po natin sa Lord, mga kapatid. Ngayon, atin naman ngayon puntahan yung tinatawag na pagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Okay? Yung tayo po ba magtiwala sa Diyos, utos po ba yan ng Diyos? Utos po yan ni Lord, mga kapatid. Basahin po natin. Proverbs. Napakaganda ng sinasabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Haring Solomon. Proverbs chapter 3, verse 5 up to verse 6. Anong sabi dito? Trust in the Lord with all thine heart. Tingnan niyo po, nandun na naman ang puso. Kasi mahalaga po yung puso eh. Di po ba? At ang puso, kapag ka nakafix sa Lord, masarap po. Lalo na pag may gata. Yan. Mahalaga po ang puso. Lagi po yung issue, mga kapatid. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart. Pag sabing all, meron bang all kalahati? Buo. Lahat yan. Buong puso mo. Lahat ng mga ugat-ugat ng puso mo, dapat mahalin mo si Lord. Sa kaibuturan ng ating puso. At ano sabi? And lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yun po ang problema ng maraming tao ngayon. Nagtiwala sa sarili. Hindi na sa Diyos. Okay? Kaya tuloy ang naging resulta, failure. Kasi, nanangan na siya sa sarili niya eh. Tingin niya sa sarili niya, galing-galing na. Diba? Ang tingin niya sa sarili niya, ay matalino siya. Siya lamang mismo. Kapatid, tandaan po natin lahat po. Talino natin, magandang kaisipan natin, magandang katawan natin, lahat po yan sa buhay natin. Galing po sa Diyos. Hindi po galing sa atin yan, mga kapatid. Yan pong tanda natin, dapat lagi natin pasalamatan ang ating Panginoon. Pagising ba natin, nagpapasalamat po tayo sa Lord? Salamatan natin pagkagising, Lord. Marami pong salamat. Sa lakas, sigla, sa araw na ito, na ako po ay gising pa. Diba? Sino po ba nakatulog ng malalim na tulog?
Sino nakakaranas? Ang iba ba sa buong buhay nyo, hindi kayo nakaranas? Posible naman yun. Yung masarap na tulog na humihilik ka. Di ba? Di ba? Yun po yun, mga kapatid. Pag nga nakaranas tayo noon, siyempre, wala na tayong ulirat kung anong mangyayari. Wala tayong pakailam doon. Kasi tulog na tulog tayo. Pero tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Kinabukasan, ginising ka pa rin ni Lord. Binigyan ka ng panibagong buhay ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya dapat lang tayo magtiwala sa Kanya. Huwag tayo magtiwala sa tao. Amen po? Hindi ko sinasabi na ang tao, huwag mo nang kausapin. Hindi ko sinasabi na isnabin mo na sila lahat. Wala hong tinuturo ang ating Panginoon. Ang gusto lang ni Lord, dapat siya ang prioridad sa buhay natin. Amen? Siya dapat ang ating pagkatiwalaan ng lahat ng mga bagay sa buhay po natin. So malinaw po yan. Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat mong mga lakad, kilalanin mo siya. Hindi o kilalanin ang kapitbahay. Hindi kilalanin ang sinuman. Ba? Dapat si Lord ang kilalanin natin sa buhay po natin. Dapat ang buong buhay natin ibuhos natin sa Panginoon. Hindi po sa kaibigan, hindi sa barkada, hindi sa kapitbahay. Kapatid, pag wala ka na, iiwanan ka din ng mga yan. Totoo po ba? Totoo po yun. Lalo na pag wala ka ng pakinabang sa kanila, iiwanan ka. Pero si Lord, kahit kailan, hindi tayo iiwanan. Okay? Sabi ni Lord, I will never leave thee, nor forsake thee. Yan ang tanda natin, mga kapatid. At alam mo ba, mga kapatid, ang tao, wala naman po talaga ibang pupuntahan. May pupuntahan pa ba tayo iba, maliban sa Lord? Wala. Bagsak natin sa Lord pa rin eh. Hindi kakaila po yun. Di po ba? Tingnan niyo po yung mga taong hindi naglilingkod sa Lord pagka nagkaroon ng trahedya. Sinong tinatawag? Si Lord. Ay, Diyos ko po. Diba? Lahat na lang ng Diyos tinatawag. Oh. Diyos ko po, andyan ang baha, andyan ang baha. Oh. Diyos ko po, lindol akong bahay ko, gawa akong bahay ko. Iyak-iyak din sa Lord. Diba? Pero pag maganda ang katawan, pagka maganda yung tayo, hindi nakakaranas ng trahedya, nakakalimutan na si Lord. Kahit pasasalamat, walang pasasalamat. Okay? Yun po nakakalungkot, mga kapatid. Dapat consistent ang ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Meron o wala, trahedya man o wala, dapat maglingkod sa Diyos. Di po ba? Kasi tandaan po natin, pastor, ang mga naglilingkod pala sa Diyos, makakaranas din pala ng trahedya. Siyempre naman, kalooban po ng Diyos, tama po? Pero tandaan natin, sa lahat na nangyayari sa buhay po natin, merong dakilang layunin ng Diyos. Lagi mo isipin yun, kapatid. Merong dakilang layunin ang Diyos. Kung bakit nangyayari ang mga bagay na yon, sapagkat ang gusto lamang ni Lord na ang ating puso ay ma-fix natin sa Kanya. Kasi baka mamaya wala na po tayo sa hulog. Wala na tayo sa Lord. Lumalayo na yung puso natin sa Panginoon. Minsan pinapadama din po ni Lord yan sa buhay po ng isang Kristiyano. Kaya po mahalaga yung ating tiwala. Maging fix ang ating tiwala sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid.
po kayo tumingin. Huwag po kay-akay. Okay? Si Job. Kilala niyo po ba si Job? Napakayaman po yan, mga kapatid. Lingkod ng Diyos. Kahit kailan, hindi lumiban si Job sa pagsamba sa ating Panginoon. Pero tingnan niyo po, sinubukan po siya ni Lord. Napakarami niya mga alagang hayop. Ilan ang anak ni Job? 10. 7 lalaki at 3 babae. Sinubukan po siya ng Panginoon, mga kapatid. Alam po ba, iniwanan din siya ng kanyang asawa. Yun ang kalungkot, no? Pagka walang trahedya, magkasama kayo. Pagka naman nasa kahirapan na, iiwanan ka. Hindi lamang asawa niya ang nag-iwan sa kanya, maging ang kanyang mga kaibigan. Kung ano ang mga pinagsasabi sa kanya. Tinutuya si Job. Sabi na kanyang asawa, Job, hindi ka pa ba lulubay niya sa Diyos mo na pinaglingkuran? Ganun na nangyari sa iyo. Talikuran mo na siya. Tingnan niyo po, no? Kaya minsan, pag may mga Kristiyano nakaranas sa pagsubok, umalis ka na dyan sa primitive baptist. Tingnan mo nangyari sa iyo ngayon. Diba? Pero anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Ikaw ay hangal na babae. Sa kaginhawaan na ba natin paglingkuran ng Diyos, hindi sa kahirapan? Kasi akala ng asawa niya, pag naglingkod siya sa Panginoon, lahat sa buhay niya ay giginhawa siya. Kaya meron ditong dumadalo dati na akala niya, yayaman sa dito. Hindi naman pala, kaya umalis. Hindi po ganun. Naglilingkod tayo sa Lord para hindi yumaman na material. Amen? Naglilingkod tayo sa Lord para yumaman tayo ng mga salita ng Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Anong nangyari, mga minamahal? Iniwanan po siya. Tinanggal ni Lord ang kanyang mga rerian. Kinuha ni Lord ang kanyang mga anak. 10 po yun. Tapos, binigyan pa siya ni Lord ng sakit. Buo niyang katawan. Nagnanaknak. Anong tawag noon? Sinusitis ba? Psoriasis. Higit pa doon, mga kapatid. Okay? Pero hindi ho bumigay si Job. Dahil alam ni Job na ang puso niya nakapako na po sa Lord. Kaya mahalaga po nakapako puso natin sa Diyos. Hindi yung natinag si Job. Lahat ng mga panunuya, sinagot po ni Job. Na ang lagi sinasabi ni Job, ito ang kalooban ng Diyos. Okay? After, for how many years? Binalik ba ng Diyos sa kanya? Times 2 pa po, mga kapatid. O doon pa lang, makita na natin kung gaano kapangyarihan ang Diyos natin. Times 2. Sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang mga babaeng anak masigit pa ng mas magaganda kaysa una. Tingnan niyo po. Ang kanyang mga hayop, dinobli pa po ng ating Panginoon. Ganun po magpala si Job. Once na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok ng Panginoon. Amen po? Wala kang trabaho ngayon, pagsubok lang po yan ng Diyos. Amen po? Marami kang problema ngayon, pagsubok ni Lord yan. Kaya dapat huwag tayong umayaw sa paglilingkod sa Lord. Kasi darating din ang time na si Lord po ang mag-ayos po niyan.
Kasi ang problema sa mga pagsubok sa buhay, katulad lang din po yan ng bagyo na dumaan sa atin. Tama ba? Dadaan lang po yan, mga kapatid. Hindi po yan pipirmi sa atin. Ang mahalaga, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Ano pa po mga kapatid? Psalms chapter 118. Anong sabi po ng Psalms, mga kapatid? 118 po, verse 8. Sabi nito, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Lalong mabuti daw ang magtiwala sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Sabi po yan ni David. Bakit? Naranasan na po yan ni David. Nilagak niya kanyang tiwala sa mga tao. Nagkaroon ng problema, failure, subalit, kaya sabi niya, lalong mabuti ang manganlong o magtiwala sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Ibig sabihin naman po, mga kapatid, ang lahat, ang buo nating buhay na pagtitiwala dapat sa Diyos lang. Amen po? Hindi po dapat sa tao. Minsan, nagtitiwala ka sa tao, lalo ng kaibigan ng iba. No, nangyari po yan, mga mahal sa buhay pa nga. Masyadong tiwala, ano nangyari? Okay? Yun din pala ang magpapahamak sa kanya. Tingnan niyo po ang mag-ina na galing Japan. Umuwi lang sa Batangas para magpatayo ng bahay. Meron siya pinakatiwalaan. Sino ang pinakatiwalaan niya? Kapatid pa po niya. O ano pong nangyari? Dahil napakaraming pera, nakita niya na siya ang katiwala. Anong ginawa? Nagkaroon ng masamang motibo sa kanyang puso. Ang ginawa niya, pinapatay niya yung kanyang kapatid at saka kanyang pamangkin. Kasi masyado siyang tiwala. Tama? Hindi na siya nagtiwala sa Diyos. Masigit niya pinakatiwalaan. Ito po yung kanyang kapatid o ang kanyang mahal sa buhay. Tingnan niyo po mga kapatid, anong ginawa? Pinatay silang dalawa. Ang kanilang bangkay, inilagay sa maleta, itinapon doon sa ilog. Di ba masakit? Sige, tiwala pa kayo sa tao. Sa Diyos po tayo dapat magtiwala. Amen po? Sa Diyos po, hindi tayo iiwanan ni pababayaan man, mga kapatid. Yung sinasabi mo ay ito talaga ang tunay na kaibigan, kapatid, huwag po tayo magtiwala roon. Dapat sabihin natin, ang tunay nating kaibigan ay ang Diyos. Right? Kasi po, mahirap po magtiwala sa tao at dapat ang pagkatiwalaan po natin yung Diyos. Okay? Kaya mahalaga po na tayo magtiwala.